Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, Western Visayas kag Negros Occidental ginpaidalom sa red alert status tungod sa Bagyo Tino. Face-to-face classes gin-suspend tubtob buwas nga adlaw. Mga residente sa flood, landslide prone kag coastal area sa Western Visayas kag Negros Occidental nagapanghanda na. Pinakahulihing atrak kag updates ang Bagyo Tino tutukan. Tatlo ka separadong aksidente sa Dalanon nagluntad sa Capiz, Antique kag Bacolod City. Duwa sa mga aksidente nahuli ka. Pulis sa Bacolod City nagsungka pila ka adlaw matapos aksidente kuno nga natiruhan ang isa ka babayi sa Negros Occidental. Tulid nga investigasyon ginpasalig sa otoridad. Porsyon sang 96 million pesos nga slow protection project sa San Miguel, Iloilo nag-usmod. Mga residente nagakabalaka nga magalapan ang pag-usmod bangod sa bagyo. Kag halos 2 ka pesos kada litro nga saka sa gatong ipatuman buwas November 4. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, Western Visayas ginpaidalom sa red alert status sang OCD6 tungod sa Bagyo Tino. Mga residente sa flood, landslide prone kag coastal area sa Western Visayas nagapanghanda na. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Baluarte Elementary School sa Molo, Iloilo City. Zen? Jerk na eksperyensyahan na ang pagtupa sang ulan subong nga hapon diri sa Western Visayas. Gani ginapaalerto mga residente sa posible epekto sang Bagyong Tino. Ginpaidalom na sa red alert status sang Office of Civil Defense 6 ang Western Visayas. Hugot nga ginabantayan ang mga residente sa flood, landslide prone kag coastal areas. Sa Botong Aton, Iloilo, masako na mga manugpangisda sa pagpasaka sang ila fishing boat sa matagas nga lugar agud hindi maguba in kaso magbaskog ang hampak sang balod kag magkusog ang hangin. Napasaka naman sa kayan. Bagyo lang di pa ganun ang isa mo sa kayan nagubaan ito. Diri sa Arevalo, Iloilo City, nagpamunpon na sa mga hinalay si Manang Len. Naggalit na ini nga mga laba kagabi antes pa magtupa ang ulan. Nahanda naman ang ila binagtong kung kinahanglan magbakwit. Ito medyo ginakulba-kulbaan man mami. Kag bantay man kami subong kung ano gid man kung mabasko gid man. Ang mga nagaistar sa kilid sang baybay nakaalerto naman si Manong Jobert ginhigta na siniyang appliances pareho sang washing machine, electric fan kag TV. Aga pa kami nangimos kay hindi man mapakta ng panahon. Ginatutukan man sang OCD6 kag local disaster team sa mga kabanwahanan kag syudad ang mga lugar nga nagapamiligro sa pagbaha. Preposition yung mga relief goods and then ang ating mga SR teams natin, rescue teams ng Philippine Army, ng Coast Guard, at mga equipment nila. Suno sa Pag-asa, lauman nga magalandfall sa Panay buwas sa hapon ng bagyo. Apang maeksperiensya na ang pag-ulan subong nga gabi tugtog buwas sa aga. Kung basehan ang track sang bagyo, may pagkapareho ang Bagyo Tino sa Yolanda Sadto. Do medyo hina-hina lang ni siguro ang ining bagyo. Pero of course, wala, may chances nga rapid intensification. So base mag-super typhoon man siya. May yellow rainfall advisory sa probinsya sang Negros Occidental, Iloilo kag Capiz. Samtang 2,714 ka mga eskwelahan ang apektado sang pagsuspende sang in-person classes kag nag-shift sa alternative delivery mode. Jerk, nagpatuman na sang preemptive evacuation ng Iloilo City Government. Diri sa may Baluarte Elementary School, naglabot na sa 47 ka mga pamilya ang gin-evacuate halin sa Barangay San Juan kag South Baluarte, Molo, Iloilo City. Jerk? Madamo gayud nga salamat sa update. Zen Kilantang Sasa. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian?
Yes, George, mga kapuso, madamo rin niya salamat. Mga emergency responder naman sa Bacolod City, nakahanda na. Samtang 31 ka LGU sa probinsya sa Negros Occidental. Lakip ang Bacolod City nag-suspend sang face-to-face classes to buwas November 4. Yaring balita ang atong gintutuka. Masako na sa pagpanghanda ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Takuling sa mahimo respondihan sa tion sa emerhensya. Dirig monitoring center sa Kapulisan, Coast Guard, BFP kag rescue groups. Ginabanta, 20 to 30% sa populasyon sa syudad ang posible maapektuhan sang bagyo. We are always prepared for the worst case scenario. So most probably, especially those who are in the coastal areas, will be greatly affected. Around Barangay Banago, 1, 2, 3, Singkang, and Sumag, and then Pahanukoy area. Handa naman ang mga mobile kitchens, mga generator set, sinakos ang bugas kag mga pagkaon nga kinahanglanon sa evacuation centers. Kung maka-implement ang barangay sa tumid preemptive evacuation later this afternoon or early evening, it would be better. Nung tawagan ta naman ang DepEd, tanan ng mga mga schools, no, which will be utilized as evacuation centers. Prepared naman ang aton nga water tanker, which is amuni ang nag-provide man sang clean water in case nga may mga lugar nga wala sang tubig. And also ang aton nga food truck, ang aton nga mobile kitchen nga ready man mag-provide sang hot meals. Ang mga residente sang Purok Carvic sa Barangay Mandalagan nga masami tagahawak ang baha. Handa na magbakwit. Obligasyon gid namon nga atin luan kay kun isalig naton sa mga sa manubo nga istorya madugay pa sila mag-abot antes mag-abot sila baha na di nga dalom na nang ala no ron mo sa nga daan. Red alert man ang PDRRMO. Hugot nga ginatutugan ang Northern Negros Occidental nga nadala sa track sa bagyo. Mag-order man ang ato no nga mga local authorities ang preemptive evacuation. Tumanon din naton. Ang aton gid nga forecasted gid nga heavily impacted area is Northern Negros Occidental and mayara man Central Negros. Halos sa nga klase sa probinsya ang kanselado subong adlaw tubtubwas. Tila ka LGU kang isang Bacolod ang nagsuspend man sa obra sa gobyerno. Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Tatlo ka separadong aksidente sa dalanon nagluntad sa Capiz, Antique, kag Bacolod City. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Matauhay nga nagamanehong ini nga motorista padulong sa boundary sa Barangay Sumag sa Bacolod City. Sang hinali lang, makita sa kuha sang dashcam sang salakyan ng isa ka lalaki nga nakaitong nga t-shirt nga hinali na tumba malapit sa center lane sang dalan. Nabungguan na galiinis ang ginasundan nga itong nga pick-up. Ginkilalang lalaki nga biktima kay alias Ramon, 50 anyos. Sunod sa Traffic Management Unit, nagatabok sa dalan ng biktima sa nabungguan sang pick-up. Base sa pahayag sang driver sang pick-up nga si alias Janbo, sa kapulisan, wala sini nakita nga nagtabok ang biktima. Overlook sang pick-up truck kay video ang yabay with dark. Then dim ang suga dabi. Sang hinali lang may nagtabok na tao kag nabungguan niya sa. Dead on the spot ang biktima nga nalampos ang ulo sa semento. Nag-aregluhan na ang himata sang biktima kag driver sang pick-up. Makita naman sa sininga video ang pagtabok sa isa ka lalaki sa pedestrian lane. Sangyara na ini sa tunga-tunga, makita ng motor nga padulong sa iya. Nagtingwa pa ini kuntani nga maglikaw apang nabungguan gid sa motor. Natabo ang aksidente sa Barangay La Paz, Tibiao, Antique sang aga sa Oktubre 30. Ginkilalang biktima kay Roger Magbanwa, 68 anyos. Samta ang driver sa motor, ginkilala kay Alexander Taka, 52 anyos. Nakaagom sa mga gasgas ang biktima, naareglo ng hitabo sunod sa kapulisan. Motorcycle na nakabangga sa kanya, ginagamit ko ito pang bending. Hindi ko napigilan na lost control ko itong driver. Hindi matanda, mabagal ko yung tawid. Samtang sa video nga ini makitaan ang pagrevolusyon pa sang nagbaliskad nga pick-up. Ini matapos mahulog sa banglid sa Barangay Amaga Sigma, Capiz sa November 1. Sa investigasyon sa kapulisan, halin sa Rojas City kag padulong sa 2nd District ang 5 kasakay sang pick-up. Ginamaneho ni alias Roy, 50 anyos ang salakyan nga ginarentahan sa pamilya. Lunsay nakaangkon sang menor nga kapilasan sa lawas ang 5. Posible kuno nga napiyungan ang driver kag nadulaan sang kontrol sa manibela. Wala kami sa pamahawan sa iya makaiban. Kaya ada pa man to. Pero daw lutoy siya pang last night. Kaya hambal sa mga nagpundo dito,
mga nakadungan niya wala na solution. Madansig ko na pagdalagan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa. One Western Visayas. Sa Negros Occidental naman, kaso nga murder ginpasaka na sa Police Staff Sergeant nga nagpatay sa ginapahayag karelasyon sini. Suspect nagpabutyag nga aksidente sini na tiruhan ang babayi. Nakatutok Eileen Pedreso. Nagaagnas na sang na-recover ang bangkay sang 42 anyos nga negosyante kag residente sang Victoria City nga si Christine Joy Dignadice. Si Dignadice ang tag-iya sang salakyan nga ginabandonar sa tunga sang kampo sa banwas sang Hinigaran sa October 29, Miyerkules. Mismong ginapasuni sini nga karelasyon nga si Police Staff Sergeant Enrique Gonzalodo, 43 anyos ang nagtudlo sang napahamtangan sang bangkay. Nagsungka si Gonzalodo sa kapulisan sang Sabado. Meron po silang relasyon ng ating biktima na si Christine Joy. At nung araw po na natagpuan ang sasakyan noong October 29 sa Hinigaran, same day po na nangyari ang krimen sa loob ng kotse. Nagkaroon po sila ng, ayon sa kanyang confession, nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa judicial confession ng sospek, aksidente kuno nga natiruhan ang kahagugma sang iya service firearm. Sang nakita ang sitwasyon sang kagugma, halin Talisay City, ginmaneho ang salakyan kag sa Bagos City, ginbili ng bangkay antis magpahinigaran. Iniwanan niya yung vehicle sa Hinigaran at sumakay po siya ng bus public. Iniwan lang po niya yung bangkay doon dahil nga nataranta na siya. Nagapadayon ng investigasyon sang kapulisan sa kaso. Nagwa sa autopsy nga naigo sa datoong abaga ang biktima kag naglapos sa nawala nga liog ang bala. Ginkakas na sa serbisyo ang police officer nga na-assign sa Bacolod City Police Office Station 5. Ginpasaka na ini isang kaso nga murder. Nagpasalig ang Police Regional Office Negros Island Region nga wala sang cover-up sa ila investigasyon. Nagmando na sang tulid nga investigasyon ang NAPOLCOM NIR. This case is now being addressed by our central office. We are evaluating all these documents. We'll just wait for the result of their investigation. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. One Western Visayas. Mga kapuso, porsyon sang 96 million pesos nga slow protection sa San Miguel, Iloilo nag-usmod. Paglalas ang pagkagubas ng dike, ginakabalak-an sa mga residente kadungan sang pag-abot sang bagyo. Si Kim Salinas nakatuto. Mga litik, ini ang nakitaan sang news team upod sa barangay official sang barangay 5 sa San Miguel, Iloilo sang Setyembre sa 96 million pesos nga dike. Ginkatuan man ini sang DPWH kag ginpakayo sa kontraktor. Apang subong, ini na ang sitwasyon. Narusdak ang ginabanta 100 meters sa 602 meters nga proyekto. Sunod sa punong barangay, kahapon sang agas ang ginreport sa iya sang residente nga amat-amat nagausbad ang dike nga 2023 lang natapos. Nag-inform sila ang nagapamunit nga amat-amat nagalingapok na bla or naga-create na sang gahod para nga mag tipag kapon tihapon pagato namon babaw-babaw pati subong nagumlat na gidsa. Bangod sa pag-usmod, tuma na kabalaka sa pila ka mga residente ilabi na nga maya mga panimalay sa babaw nga porsyon sang dike. Ang tama nga presyo man may manukan ko dyan, may manok ko dyan. Kung madagdag daw, kasi mahulog mo ito nga aking kumalik. Ginakabig sang pila ka residente nga palpak ang nasambit nga proyekto. Kinanglantan ni tayo kasi bagyo ginakulbaan kami kay ti amo na bala. Ano pa pakid ya duwa na katuig kamo na sitwasyon niya. Ginreport na sang barangay ang sitwasyon sang dike sa Municipal Engineer's Office. Dapat ikordono naton nga ang tao, inform naton ang tao nga hindi na magagi kay tamagid ka delikado. Magkadto ko to sa MD and then sa aton nga Municipal Engineer kay ginapabot lang naton ang aton nga report sa aton nga secretary. Nagpaiway nga magpa-interview ang DPWH Iloilo 4th District Engineering Office sang pakigangutan sa news team. Apang suno sa ahensya, ginasapol na nila ang kontraktor sang proyekto kag magahiwat sang detailed inspection. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang bahin ang kontraktor apang wala ini nakapagwa sang statement. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Dako nga saka sa preso sang gato nga magasugata sa aton mga kapuso nga motorista sa nahauna nga semana sa Nobyembre.
Base sa datos na gikan sa mga oil company, ang presyo ng diesel ang magasaka sa 2 pesos kag 70 sentimos. Piso kag 70 sentimos naman ang manginsaka sa presyo ng gasolina. Ang kerosene magasaka man sang 2 pesos kag 10 sentimos. Buwasaga November 4 ipatuman sa mga oil company ang adjustment sa presyo ng gatong. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, hibalunta ang latest forecast sa ginabantayan nga Typhoon Tino upod kay Pag-asa weather forecaster John Baron. Latest naton nga update kay Typhoon Tino, international name nga Carnegie. Sa subong nagadalagan ini siya westward at 25 kilometers per hour. Most likely ni mataverse ni siya sa may Visayas region. So actually possible siya ganino nga mag-cross siya sa may Panay Islands. And kung manotice man naton, medyo nag-shift pagid downward ang iyang track. So kung nantaw naton ang linya nga ini, muni siyang agyan sang iyang mata, posible na siya gani actually labay sa may Iloilo City. May mga chances pa ni siya gyapon nga mag-change ang iyang track. But for now, ang aton estimate expectation is mataverse siya sa may Visayas region. Possible mag-cross sa may Panay Islands. Possible gani ang iyang mata sa may Iloilo City and mag-emerge siya sa may northern portion sang Palawan. Kagamuning aton nga latest weather update. Ako si John Baron. Madamong gid na salamat. Mga kapuso, mga residente sa Northern Iloilo kag Capiz nagapanghanda na sa posible epekto sa Bagyo Tino. Mga residente sa danger zone areas ginapa-evacuate. Si Kim Salinas nakatutok live sa Banwa sang Estancia, Iloilo. Kim? Jert, doble pangaman na ang pila ka local government units sa Northern Iloilo kag probinsya sang Capiz sa posible manginhalit sang Bagyo Tino. Ginpakamaayo sa mga LGU nga ipaidalom sa preemptive evacuation ang mga residente nga yara sa flood-prone kag coastal barangays. Sa Kanawaan Elementary School diri sa Estancia, Iloilo, na ka mga pamilya ang yari sa evacuation center kag madugangan pa ini sa pag-abot sa iban pa nga pamilya. 7 ka barangay ang ginabantayan sang MDRMO nga ginalantaw labing ang maapektuhan sang bagyo. Nakahanda naman ang mga gamit pang rescue sang MDRMO Balasan. 160 ka mga pamilya nga evacuees ang makamodal sang ila Civic Center. May pila naman ka mga pamilya sa barangay Puente Bunglas sa Ahoya ang nag-evacuate. Naka-heightened alert status naman ang PDRMO Capiz sa posible epektos sang Bagyo Tino. Nakahanda ang ilang mga personnel nga iga-deploy sa mga kabaranggayan. Naka-standby naman ang prepositioned goods sang probinsya para sa mga evacuees. Gin-suspender naman ang obra sa government offices, national agencies, kag private sectors sa probinsya sang Aklan humalin alauna subong nga hapon bangod sang pamahog sang Bagyo Tino. Jert, ginabisuan subong sa otoridad ang publiko nga magbakwit na samtang temprano pa o kung samtang wala pa nagalaslas ang bagyo. Jert? Madamong gen nga salamat Kim Salinas kag halong kamudera. Sa iban pang balita, pagdumdum sang tigkalalag sa Western Visayas kag Negros Occidental nangin matawhay. Si Eileen Pedreso nakatutok. Apisar mainit nga tiyempo, wala ini nag-upang sa pagbisita sa mga patyo agud dumdumo ng mga nagtaliwan nga pinalangga sa kabuhi. Temprano pag ani kay kung mag-init na karon, hindi na kami kagonta. Pagpanghangkat naman sa pila ka nagbisita sa Tanza Cemetery ang lutakon nga porsyon sang patyo. Budlay Tapak-tapak ako nga lutak. Ang iban, ginpili magbisita sa patyo kahapon agud makalikaw sa dugok sang tawo. Kahapon pwede kagutokan tapos pagkainit. Tapos mga bata ko gakan pa hila na. Hugot nga gin-inspeksyon ang mga dala sa mga nagabisita. May pila ka mga kontrabando nga nakumpiskara. Sa pihak sini, nangin malinong kag matawhay ang pagdumdum sang tigkalalag. Generally peaceful, wala silang record na major ongoing accident. So, ano dili ang pag-cooperate ng aton nga mga kauturan na nagkakanto sa mga sementeryo. Sa Bacolod City, may pila ka pamilya nga naka-eksperyensya sang problema sa sulod sa mga patyo. Lubong sa lutak kag baha ang pila ka pansyon sa Andumanan Public Cemetery. Lutak kani diyo, wala gina mo makita o gina pa kami nila tiyo. Gaayo kani sila diyo ng mga laki sero nga butangan panida kuno kuno ng tapi bala nga. Lan tayang gyud sir
Kay ga baba gid. Nagaginutok ang mga nagabisita sa Burgos Public Cemetery kag Granada Public Cemetery. Apisar sa pagdagsa sa mga bisita, generally peaceful ang pagdumdum sang tikalalag sa Negros Occidental. Nagpapasalamat po ako sa taong bayan na sila ay napakadisiplina. Wala pong naging anumang problema sa ating mga sementeryo. Wala pong pasaway, wala mga lasing, basta wala po lahat. Generally, peaceful. Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga puso, 6 kabeses nga na-record ang pagbuga sa kaso sa mga kanlaon base sa 24-hour observations ng PHIVOLCS. Naglabot sa 110 ka minuto ang kalawigon sa moderate steaming sang kanlaon nga may upod nga abo. 7 naman ka volcanic earthquake ang record sa bulkan nga nagapabilin sa alert level 2 status. Wala naman sang nabaton nga report ng PHIVOLCS sa ashfall. Mga kapuso, na tublag sang magnitude 5.6 nga linog ang probinsya sang Negros Occidental pasado alas 3 kaina sang kagahon. Sa datos sang PHIVOLCS, yara sa Banwa sang Canduni ang epicenter nga na-record ang intensity 4 lakip na sa Dumaguete City kag Sibulan. Intensity 3 sa Jordan, Guimaras, Bago City, La Carlota City kag Sipalay City. Intensity 2 sa pila ka bahin sang Aklan, Antique, Guimaras, Cebu, Zamboanga del Norte kag Zamboanga del Sur, kag intensity 1 naman sa pila ka bahin sang Antique, Capiz, Bacolod City, Bohol kag Cebu. Sa statement sang Canduni LGU, kanselado ang klase kag obra sa mga government offices subong nga adlaw bangod sa paghanda man sa Bagyo Tino. Sa ginpatigayon nga inspeksyon sa structural integrity sa mga building, wala sang major damage nga na-record sa Banwa sang Canduni. Ginmando man sang PDRRMO nga maghimo sang kaangay man nga assessment ang pila ka LGU sa Negros Occidental. Oh, exciting! May magabalik nga mga karakter sa Encantadia Chronicles Sangre. Hagorn is back, mga kapuso. Sa latest teasers ng Sangre, ginapakita si Hagorn John Arcilla ang bago nga tagpamuno sang Balaak. Fierce and scary ang look ni Hagorn, halin sa pagkahari sadto sa Hathoria. Magabalik man si Agane Rochelle Pangilinan, ang half-sister ni Hagorn, kag general sa Hathoria. May dark new look man si Agane. Nag-share si Rochelle sa mini reunion nila ni John. Hirit sang Encantadix Online sila Pix at Taide Hathoria. Mga puso, ginpakigbahin man ni Rochelle ang BTS niya sa transformation bilang Agane. 2016 sang una gindala ng Day John kay Rochelle ang karakter na Day Hagorn kag Agane. Bantayan ang iban pa nga matabo sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Mga puso, kilala naman ang top 10 outstanding Boy Scouts para sa 2025 sa selebrasyon sang ika-35 anibersaryo sang Top 10 Boy Scouts of the Philippines. Sila ang mga Boy Scout nga nagpakita sang dedikasyon, integridad, pati mga tikang para sa pagbago sang ilatag sa tagsa komunidad. Nagbaton sila sang medalya, trophy, pati cash prize nga hindi magdubo sa 10,000 pesos. Ang pagpili sa outstanding Boy Scouts nag-agi sa maid-id kag malaba nga proseso. Ginominate sila kag pagkatapos gipaidalom sa serye sang mga interviews sang Regional Council tubtob sa national level. Suno sa National President ng Boy Scouts of the Philippines, lakip sa makinaiya sa outstanding Boy Scout ang pag-angkon sang integridad, mayong karakter kag ikasarang sa tanan nila nga ginahimo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga nagapalapit ang Bagyo Tino sa duta gani mas madamo nga lugar ang ginpaidalom sa wind signals. Sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, ulihi ini nakita ang sentro sang bagyo sa kalayoon nga 235 kilometers east-southeast sang Giwan, Eastern Samar. Signal number 4 na sa Dinagat Islands pati sa Siargao kag Bocas Grande Islands. May mga lugar naman nga ginpaidalom sa signal number 2. Kag sa signal number 1, posible man may ara sang pagbago gani padayon lang nga magtutok sa updates.
Sa latest tracks ang Pag-asa, posible karon sa gabi o buwas sa kaagahon, magalandfall ang Bagyo Tino sa southern portions ng Eastern Samar Leyte o Dinagat Islands. Antisini, tabukon ang Visayas kag Northern Palawan hasta sa Miyerkules. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-laptang pag-ulan sa Western Visayas kaupod ang Negros Island region. O exciting mga kapuso, star-studded nga selebrasyon ang masaksihan sa Subarao Biodiversity Festival sa Puerto Princesa, Palawan sa Huwebes, November 6. Inibangod makifiesta ang aton kapuso stars nga sanday E.A. Guzman, Shira Diaz, Lian Valentin kag Ronnie Liang. Ang aktibidad ang hiwaton sa Sabang Wharf sa Barangay Kabayugan, Puerto Princesa, alas 9 sa gabi. Kita-kits mga kapuso. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Hello, kumusta po kayong lahat? Mga kapusong Palaweños, this is Ronnie Liang at excited na po ako na haranahin kayo at makiselebrate sa inyong Subarao Biodiversity Festival. At magkita-kita ho tayo this coming November 6, Thursday, 9 p.m. sa Sabang Wharf, Barangay Kabayugan, Puerto Princesa City. Magkita-kita po tayo. Ingat po lagi. God bless. Mga kapuso, sa karon nga nagapaabot kita sa mga inepekto sa Bagyo Tino, yari ang pila ka tips para makalikaw sa disgrasya. Una, magpamati sa balita kag magbasa sa mga update na gikan sa otoridad kag sundo ng ila instruction. Ikadua, siguraduhon nga mabakod ang inyong mga bintana, pertahan kag atop. Utdo ng mga kahoy ukon sanga nga pwede magtupa sa balay. Ikatlo, magtipon sang bastante nga supply sang pagkaon, tubig kag iban pa nga pwede magdugay sang 3 ka adlaw. Ikaapat, kung ginapanugyanan nga mag-evacuate, himuon ini gilayon. Ikalima, siguraduhon nga may yara sang pamaagi agod makapakig-angot sa mga himata ukon abyan kag ikaanom, kung sa inyo gid lugar magaigo ang bagyong magtinir sa sulod sang balay kag likawan nga magwa. Magpalayo sa bintana kag siguraduhon man nga nakahanda ang emergency kits kag mga importante nga dokumento. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.